Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for the whole year of 2024. At ngayon po ay day 98 of our Bible reading. At babasahin po natin ang 1 Kings chapter 4, chapter 5, at chapter 6. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 4. Ito ang matataas na opisyal ni Solomon nang siya'y hari ng buong Israel. Pari, Azariah na anak ni Zadok, kalihim ng pamahalaan, Elihoreph at Ahayas na mga anak ni Sisa, tagapag-ingat ng mga kasulatan, Jehoshaphat na anak ni Ahihilud, pinakamataas na pinuno ng hukbo, Benayas na anak ni Joiada, mga pari, Zadok at Abiathar, tagapamahala sa mga punong lalawigan, Azarias na anak ni Nathan, tagapayo ng hari, ang paring si Zabud na anak ni Nathan, katiwala sa palasyo, Ahisar, tagapangasiwa sa pilitang paggawa, Adoniram na anak ni Abda, naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at sa kanyang sambahayan. Ito ang kanilang mga pangalan: si Ben-Hur sa kabundukan ng Ephraim, si Ben-Deker ang Makaz sa Albim, Bet-Semes at Elon Behanan, si Ben-Hesed sa Arubot, sa kanya rin ang Soko at ang buong lupain ng Hefer, sa kataasan ng Dor, si Ben-Abinadab na manugang ni Solomon, asawa ni Tafat, si Baana, anak ni Ahilud, ang sa Taanak at Megiddo, kabilang ang Jokneam. Sakop din niya ang buong Bet-Shean sa ibaba ng Jezreel, buhat sa Bet-Shean hanggang sa Abel-Mehola na nasa tabi ng Zaretan. Si Ben-Geber ang sa Ramot Galaad, kanya ang kampo ni Jair na anak ni Manasseh sa lupain ng Gilead. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Bashan. 60 lungsod na napapaligiran ng pader at may kandadong tanso sa mga tarangkahan. Sa Mahanaim naman ay si Ahinadab na anak ni Ido at si Ahimaas, asawa ni Basemat na anak ni Solomon, ang sa Neftali. Sa Baana na anak ni Husay, ang sa Asher at sa Alot, at si Jehoshaphat na anak ni Paruwa ang sa Isakar. Sa Benjamin ay si Simei na anak ni Ela, samantalang si Geber na anak ni Uri ay inilagay niya sa Gilead, sa lupain ng Sihon, hari ng mga Amoreo, at ni Og, hari ng Bashan. At mayroon pang isang pinuno sa mga sariling lupain ng hari. Parang buhangin sa tabing dagat, ang dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. Napasa ilalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hanggang sa Ehipto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkaing nauubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam, 150 kaban. Hari ng karaniwan, 300 kaban. Ulo ng pinatabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan, 100 tupa bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tifsa hanggang sa Gaza, at nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya walang gumagambala sa kanyang kaharian. Habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa ang buong Juda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Si Solomon ay may 40,000 kuwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe at mayroon siyang 12,000 mga ngabayo at 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ng mga tauhan pinapakain niya. Bawat isa'y isang buwan. Kailan may hindi sila nagkulang. Sila rin ang nagbibigay ng sebada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarwahe.
Ipinadadala nila iyon kung saan kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa katarungan at karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Etan na mula sa angkan ni Ezra at kina Heman, Calcol, Darda na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,005 mga awit. Nakakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisopong tumutubo sa pader. Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. 1 Kings chapter 5. Matagal nang magkaibigan si Hiram na hari ng Tiro at si Haring David. Kaya't nang mabalitaan itong si Solomon ay pinili na bilang hari at siyang kahalili ng kanyang amang si David, nagpadala agad ito ng mga sugo kay Solomon. Nagsugo rin sa kanya si Solomon at ganito ang ipinasabi, "Alam po ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagpatayo ng templo para kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito'y dahil sa mga digmaang hinarap niya sa magkabi-kabilang panig hanggang sa pagtagumpayin siya ni Yahweh laban sa lahat ng kanyang mga kaaway. Ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos kung si Yahweh ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala ng panganib na ipinangangambahan. Kaya binabala kong ipagtayo ng isang templo si Yahweh na aking Diyos, gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo na pauupuin ko sa iyong trono bilang kahalili ang siyang magtatayo ng templo. Kaya hinihiling ko sa inyong kamahalan na bigyan ako ng mga tauhang puputol ng mga cedar sa Lebanon. Babayaran ko sila sa halagang itinakda ninyo o itatakda ninyo. Tutulong sa kanila ang mga tauhan ko sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga-Sidon." Lubos na ikinatuwa ni Hiram nang marinig niya ang kahilingan iyong ni Solomon. Kaya't sinabi niya, "Purihin si Yahweh sa araw na ito sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambahayan." At ganito ang naging tugon ni Hiram kay Solomon, "Natanggap ko ang iyong mensahe, handa ako magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy na cedar at cypress. Ilulusong ng aking mga tauhan ang mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat. Buhat naman doon ay babalsahin hanggang sa daungan ng inyong mapili. Pagdating doon, saka paghihiwa-hiwalayin upang inyong ipahakot bilang kapalit, bibigyan naman ninyo ako ng mga pagkain para sa aking mga tauhan." Kaya't pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na cedar at cypress na kailangan nito. Taon-taon naman ay pinadadalhan ni Solomon si Hiram ng 100,000 takal na trigo at 110,000 na galong langis ng olibo para sa mga tauhan nito. Si Solomon nga ay binigyan ni Yahweh ng karunungan tulad ng kanyang ipinangako. Naging magkaibigan sina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan ng pagkakaibigan. Iniutos ni Solomon sa buong Israel ang sapilitang pagtatrabaho ng 30,000 kalalakihan. Ipinadadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat. 1 buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa nito. Si Solomon ay may 80,000 tagapagtibag ng mga bato sa bundok at 70,000 tagahakot ng mga ito. Umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Sa utos ng hari, nagtatabas sila ng malalaking bato upang gamiting pundasyon ng templo. Katulong din ng mga tauhan ni Solomon at ni Hiram ang mga taga-biblos sa pagtibag ng bato at pagputol ng kahoy na ginagamit sa pagpatatayo ng templo. 1 Kings chapter 6. 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon, sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo.
Ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba, 9 na metro ang luwag, at 13 kalahating metro sa taas. Sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan, ay may pasilyo na 4 at kalahating metro ang haba at 9 na metro ang luwang. Ang mga bintana ng templo ay may bestidor at mga rehas. Nagtayo rin ng isang gusaling may 3 palapag sa mga gilid na pader at likod ng templo. 2 kalahating metro ang luwang ng unang palapag, 3 metro ang pangalawa at 3 kalahati ang pangatlo. Ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas ng pader ng templo ay pakapal ng 1 siko ang bawat palapag mula sa itaas hanggang sa pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi iniukit dito. Tinabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito'y may paikot na hagdang paakyat sa ikalawang palapag at gayon din buhat sa ikalawa paakyat sa ikatlo. Nang maitayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, binubungan nito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posteng cedar. 2 kalahating metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang cedar. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo, sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambahayang Israel sa pamamagitan ng templong ito na iyong itinatayo, at hindi ko kayo pababayaan na aking bayang Israel." At tinapos nga ni Solomon ang pagpapagawa sa templo. Binalot niya ng tabla ang looban nito. Tablang cedar ang inilapat sa pader buhat sa sahig hanggang sa kisame at tablang cypress naman ang inilatag sa sahig. Diningdingin niya ang 9 na metro mula sa silid sa kaloob-looban ng templo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ang lugar na ito'y nilapatan ng tablang cedar mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang 18 metrong natira matapos dingdingan ang dakong banal o kabanal-banalan ay tinawag namang dakong banal. May ukit na mga nakabukang bulaklak at mga tapayan ang tablang cedar na ibinalot sa pader ng templo. Ang dakong kabanal-banalan na siyang kaloob-looban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kabanantipan. 9 na metro ang haba, ang luwag, at ang taas ng dakong kabanal-banalan. At ito'y ibinalot niya ng lantay na ginto. Sa harap ng dakong kabanal-banalan, nagtayo siya ng isang altar na yari sa tablang cedar at ito'y binalot din niya ng lantay na ginto. Binalot din ni Solomon ng lantay na ginto ang buong loob ng templo, pati ang altar sa dakong kabanal-banalan. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo, 4 na kalahating metro ang taas ng bawat isa, kulang na 2 kalahating metro ang haba ng bawat pakpak. Kaya't 4 at kalahating metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. 4 at kalahating metro rin ang sukat ng pangalawang kerubin. Iisa ang sukat at hugis ng 2. 4 at kalahating metro rin ang taas ng bawat kerubin. Inilagay niya ang mga kerubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isang nilang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Balot din ng gintong lantay ang 2 kerubin. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal, ay may ukit na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang sahig ng templo buhat sa dakong kabanal-banalan hanggang sa dakong banal ay may balot ng gintong lantay. May 5 sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan at kahoy na olibo ang mga haba na iyon. Tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahe ng kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang pangsaray may kalupkop na ginto kapit sa mga nakaukit na larawan.
Parihaba naman ang pintuan ng dakong banal. Kahoy na olibo ang mga hamba ng pintong iyon at tablang sipres naman ang mga pinto. Bawat pinto ay may tigalawang panig na natitiklop. May ukit ding mga kerubin, punong palma at mga bulaklak ang mga pinto at may kalupkop na gintong lapat na lapat sa mga ukit. Ang bulwagang panloob sa harap ng templo ay binakuran ni Solomon ng pader na may 3 hanay ng batlong tinabas at 1 hanay na bigang cedar. Ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon nang ilagay ang mga pundasyong bato ng templo. Ika-8 buwan ng taon nang matapos naman ang templo. Nooy ika-11 taon sa paghahari ni Solomon. Sa loob ng 7 taon natapos ang buong templo ayon sa plano. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.